The result came, and it's really sad. Kaya ka madalas mahilo, sumakit ang ulo, at kung minsan ay sumusuka dahil meron kang stage 3 cancer. Parang may malamig na kamay na mahigpit na pumisil sa kanyang dibdib. Hindi siya makapagsalita. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinahong boses ng doktor na nagpapaliwanag tungkol sa kondisyon niya. Pero hindi niya maunawaan ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito. Ilang buwan na lang akong mabubuhay. Tanong niya sa doktor. Hindi niya alam kung bakit iyon ang unang pumasok sa isip niya. Ilang taon? Ilang buwan? Kaya pa bang gamutin? Let's just hope na tatagal ka pa ng 100 days. Tahimik lang siyang nakaupo. Pilit na pinoproseso ang lahat. Hindi niya namalayang tumutulo na pala ang luha niya. Matapos niya magpa-check up ay napagdesisyonan niyang magtungo sa opisina ni Emmanuel, her long-time boyfriend. Wala na siyang mga magulang. Ito lang ang bukod tanging taong masasandalan niya ngayon. Napapikit si Joanna habang nakatayo sa labas ng opisina ni Emmanuel. Nanlalamig ang kanyang mga kamay at ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Kanina pa siyang nag-iipon ng lakas ng loob para ibalita rito ang kondisyon niya. Ngunit bago pa man siya makapasok, narinig niya na ang mga ungol at tawanan mula sa loob. Dahan-dahan siyang sumilip sa awang ng pinto at doon bumagsak ang mundo niya. Si Emmanuel, ang lalaking pinili niyang mahalin ay nakaupo sa swivel chair, nakasandal habang nakakandong ang kanyang sekretaryang si Sarah. Ang halik ng dalawa'y puno ng pagnanasa at wala ni katiting na pagsisisi sa ginagawa nila. Halos hindi makahinga si Joanna nang marinig ang usapan nila. Talaga bang pakakasalan mo si Joanna? Tanong ni Sarah habang hinahaplos ang mukha ni Emmanuel. Napangisi lang ito. Yes, just to have her virginity. Pakipot kasi. Ang tagal na namin pero ayaw niya pang may mangyari sa amin. Alam mo naman ako, lahat ng gusto ko nakukuha ko. Para siyang sinampal ng katotohanan. Ang sakit ay parang isang matalim na kutsilyong bumaon sa kanyang puso. Lahat ng pinagsamahan nila, lahat ng sakripisyong ginawa niya para sa relasyon nila, lahat pala yun ay isang malaking kasinungalingan. Kinuhanan niya ng litratong dalawa at sinend niya yun kay Gavin. Break na tayo! Isa kang manluloko! Message niya rito. Pinunasan niya ang luhang pumatak sa kanyang pisngi bago mabilis na lumakad palayo. Hindi niya na kailangang marinig pa ang iba. Hindi niya na kailangang magpaalam. Pagpasok niya sa elevator, doon bumuhos ng tuluyan ang kanyang luha. Naghalo na ang sakit, galit at hinanakit sa kanyang dibdib. Kasabay ng pagsara ng pinto ay naramdaman niyang may ibang lalaki sa loob. Isang estrangherong nakasuot ng mamahaling coat, matangkad at mukhang seryoso. Hindi niya alam kung anong pumasok sa kanyang isip. Marahil ay dala ng galit, marahil ay gusto niyang gumante o baka gusto lang niyang patunayan sa sarili niyang hindi siya kailangang gamitin lang ng kahit na sino. Kaya bago pa man siya pigilan ng kanyang sariling isip, hinila niyang lalaki palapit at mariing hinalikan to sa labi. Nagulat ang lalaki ngunit sa halip na lumayo, hinawakan nito ang kanyang bewang at tinugon ang halik niya. Malalim, mapusok at puno ng emosyon. Nang bumukas ang elevator, bumalik si Joanna sa realidad. Napaatras siya mula sa lalaki. Kapwa nilang hinahabol ang kanilang hininga. Mabilis niyang pinunasan ng luha sa kanyang pisngi. Ramdam ang init sa kanyang mukha. I'm sorry. Bulong niya. Hindi makatingin ng diretsyo sa lalaki. Ngunit sa halip na sumagot, pinagmasdan lang siya nito. Ang mga mata nitong matalim na parang binabasa ang kanyang kaluluwa. Wow, such a brave woman. Mahinang sabi ng lalaki, pero baka sa boses nito ang pagkamangha. Anong dahilan ng halik na yon? Napasinghap si Joanna. Hindi inaasahan ang prangkang tanong nito. Hindi niya alam ang isasagot o baka hindi niya lang kayang aminin ng totoo. Hindi siya sumagot. Sa halip, yumuko siya at mabilis na lumabas ng elevator.
Ano bang kalokohan ang ginawa ko? Inis na sambit ni Joanna, tinampal pa ang kanyang noo. Pag-uwi niya sa kanyang apartment, doon lang niya tuluyang ibinuhos ang lahat ng emosyon. Hindi lang dahil sa pagtataksil ni Emmanuel, kung hindi dahil sa katotohanang konting panahon na lang natitira sa kanya. Napatingin siya sa salamin at pinagmasdan niya ang sarili. Buong buhay niya naging maingat siya na isinakripisyo ang sarili para sa ibang tao na naniniwala sa pag-ibig. Ngayon ay wasak at naghahanap ng dahilan para mabuhay kahit saglit pa. Maya-maya, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-aalangan siyang sagutin ngunit sa huli, pinindot niya ang sagot. Hello? Joanna Segovia? Napapitlag siya. Pamilyar ang boses na yun pero hindi niya matukoy kung sino ito. Yes, sino po sila? Tanong niya. Nakuha ko ang number mo mula sa wallet na nahulog mo. Mabilis niyang kinuha ang bag at hinanap ang kanyang wallet. Wala nga ito. Salamat pero pwede mo nilang bang iwan sa lobby? Kukuhanin ko na lang. No, I want you to take this from me. Natahimik siya. Dahil baka sa boses ng lalaki ang pag-uutos nito sa kanya. Teka, kilala ba kita? Kunot noong tanong ni Joanna mula sa kabilang linya. Let's just say na kilala kita, but you didn't know me. So if you want to take your wallet, come to the address that I will send you. Magsasalita pa sana sa Joanna ngunit naputol na ang tawag. Napabuntong hininga na lamang siya. Ang daming nangyari sa kanya ngayong araw. Halos hindi niya alam kung ano bang dapat niyang unahin. But she needs that wallet. Naroroon ang mga ID at ATM cards niya. Bigla ay tumunog ang cellphone niya at hudyat yon na may text message. Galing yun sa unknown number. Regalado Restaurant at 7 p.m. She had no choice. Napabuntong hininga na lamang sa Joanna at nagdesisyon na puntahan ang address na natanggap niya. Wala siyang ibang pagpipilian. Mahalaga ang wallet niya. At sa totoo lang, gusto rin niyang malaman kung sino ang estrangherong ito. Pagdating niya sa lugar, napahinto siya. Isang high-end restaurant ang nasa harapan niya. May naka-private section sa loob kung saan naroroon ang isang lalaking nakaupo. May hawak na baso ng alak. Lumapit siya at doon niya nakilala kung sino ito. Ang lalaking hinalikan niya sa elevator. Napakurap siya at hindi alam kung anong mararamdaman. Sit down. Malamig ngunit matigas ang utos nito. Hindi niya alam kung bakit siya sumunod pero umupo siya sa harap ng lalaki. Inilapag nito sa lamesa ang wallet niya, ngunit hindi niya agad kinuha. Kilala ba kita? Tanong niya. Pinipilit niyang itago ang kaba sa boses. I mean, aside from the elevator? Ngumiti ito, ngunit may halong misteryo ang tingin sa kanya. Why? Are you scared? Balik tanong ng lalaki na hindi naman kagad nasagot ni Joanna. Wala kang dapat ikatakot sa akin, Joanna. Tila paninigurado nito sa kanya. Iba ang dating ng boses nito sa tuwing binibigkas nito ang pangalan niya. Tinitigan siya nito sa kamarahang nagsalita. Joanna Segovia, 26 years old, graduate ng Business Administration. Only child, wala nang magulang, at may taning na ang buhay. Parang hinigop ang kaluluwa niya sa narinig. Paano mo nalaman? Halos bulong niyang tanong. Inilapit ng lalaki ang sarili sa kanya. Ang titig nito'y matalim ngunit puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. I know you, Joanna. At alam kong may 100 araw ka na lang para mabuhay. Nanginig ang kamay niya sa ilalim ng mesa. Papaanong nalaman nito ang tungkol sa kanya? Sino ba talagang lalaking to? Bigla ay tumunog ang cellphone ni Joanna. Naka-on ang notification ng kanyang social media. At nang tignan niya ito, muntik na niyang mabitawan ang device sa gulat. Trending ngayon si Emmanuel at ang kanyang secret girlfriend. Nakalagay sa headline, CEO Emmanuel Villarreal, nahuling may ibang babae habang may fiancé. May kasamang mga larawan, mga kuha sa loob mismo ng opisina nito. Malinaw na malinaw ang mukha ni Emmanuel habang yakap si Sarah.
ang sekretarya nito. Ang iba pang mga litrato ay mas matindi pa. Mga stolen shots ng dalawa habang magkasama sa iba't ibang lugar. Tila matagal nang nagkikita ng palihim. Nanlamig ang katawan ni Joanna. Hindi lang pala siyang nakakaalam ng pagtataksil ni Emmanuel. Ngayon, buong mundo na. Dahan-dahan niyang ibinaba ang cellphone pero hindi nakaligtas sa lalaki sa harap niyang pamumutla ng kanyang mukha. Kaya mo pa ba? Malamig ngunit may bahagyang pag-aalala sa tinig nito. Tumingala siya rito. Pilit na itinatago ang sakit at pagkalito. Sino ka ba talaga? At bakit alam mong tungkol sa akin? Paano mo nalaman? Tahimik ang lalaki sa loob ng ilang segundo bago niya inilapag sa mesa ang isang business card. Napatingin si Joanna rito. I'm Felix Trinidad, the president of FT Island Enterprises. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi lang basta-bastang lalaki ang kaharap niya. Isa itong big time na negosyante. Isang pangalan na kilala sa industriya ng investments at technology. Anong motibo nito? At papaano nitong nalaman ang kanyang kondisyon? Iilan lang yan sa mga tanong sa isip niya. Nakangiti si Gavin habang tinitingnan ang reaksyon niya. Now that you know who I am, it's time to talk about why I called you here. Nag-aalangan man, pero hindi napigilan ni Joanna ang magtanong. At ano naman yun? Gusto kitang bigyan ng dahilan para gamitin ang tamang natitirang 100 araw mo. Napatigil siya. Paano? Bulong niya. Tumayo si Gavin at yumuko ng bahagya, malapit sa tenga niya. Be mine for 100 days. And I promise you, you won't regret it. Napalunok si Joanna. Hindi alam kung matatakot, magagalit o matutukso sa alok nito. Nanatili ang tingin ni Joanna kay Gavin. Pilit inuunawa ang intensyon nito. Isang estranghero, isang lalaking halos hindi naman niya kilala. At ngayon, inaalok siya ng isang bagay na hindi niya lubos maunawaan. Be yours? Inulit niya. Pilit na iniintindi ang ibig sabihin ng lalaki. Ano yun? Anong gusto mong mangyari? Umupo muli si Gavin at itinukod ang siko sa mesa. Saka siya tinitigan gamit ang matalim nitong mga mata. It's simple. Spend the next 100 days with me. Ibigay mo sa akin ang natitirang oras mo. In exchange, I'll make sure you'll live without regrets. Napasinghap si Joanna. That's ridiculous! Sagot niya. Kahit pa isang bahagi ng kanyang isip ay nagtatanong, bakit? Bakit siya? Napangiti si Gavin. Tila hindi inaasahan ang reaksyon niya. Ridiculous? Mas ridiculous ang manatili kang umiiyak sa isang lalaking hindi ka naman pinahalagahan. Umayos to ng upo. Hindi ko sinasabing ibigay mo sa akin ang puso mo, Joanna. Ang gusto ko lang, gamitin natin ang tama ang oras mo. Wala kang dapat ipag-alala. No strings attached. Napakuyom si Joanna sa ilalim ng mesa. Totoo nga, kung tutuusin wala na siyang dapat ipag-alala. Wala na siyang pamilya. Ang tanging inaasahan niya ay si Emmanuel na, sa huli, sinira din siya. At ngayon, may isang estrangherong handang ibigay ang isang bagay na hindi pa niya lubos na naiintindihan. Bakit ako? Tanong niya, mahina ngunit puno ng pagdududa. Nagtagal ang katahimikan bago muling nagsalita si Gavin. Dahil alam ko kung anong pakiramdam ng mawawala ng oras. Nagtagpo ang mga mata nila. Sa unang pagkakataon, nakita ni Joanna ang isang bagay sa likod ng malamig na maskara ng lalaki. Isang piraso ng emosyon na hindi niya maipaliwanag. Nanatili siya sa pagkakaupo. Pinoproseso ang lahat. Tila napansin naman ni Gavin ang pag-aalinlangan niya. Kaya tumayo ito at kinuha ang cellphone niya sa mesa. Save my number. Inilagay nito ang contact nito sa phone niya. Saka muling itinulak pabalik sa kanya. I won't force you. Pero kung gusto mong mabuhay nang hindi puro sakit ang nararamdaman mo, call me. Naglakad itong palayo ngunit bago pa ito tuluyang mawala sa paningin niya, muli itong lumingon. At Joanna, anya, may bahagyang ngiti sa labi.
Kung tatawagan mo ko, siguraduhin mong handa kang sumugal. Iniwan siya ni Gavin sa mesa, habang siya naman ay nanatili ron at nakatitig sa numerong nakasave sa cellphone niya. Napatingin naman siya sa notification screen ng cellphone niya, kung saan patuloy pa rin ang pagtrend ng balita tungkol kay Emmanuel at kay Sarah. Ang mga tao sa social media may kanya-kanyang opinyon. May mga nagagalit, may mga nagtatanggol, ngunit iisa lang ang totoo. Wala nang babalikan si Joanna. Ano pa nga bang mawawala sa akin? Bulong niya sa sarili. Napahinga siya ng malalim, saka hinanap ang bagong contact sa kanyang phone. Gavin Salazar. Nanginginig ang daliri niya habang tinatap ang dial button. Ilang segundo lang, agad itong sinagot. Joanna, why so fast? Malamig ngunit pamilyar na boses ni Gavin ang bumungad sa kabilang linya. Saglit siyang natahimik bago muling naglakas loob na magsalita. Tell me, Gavin. Mahina ngunit matapang ang boses niya. Anong mangyayari sa loob ng 100 days? Narinig niya ang bahagyang tawa ng lalaki mula sa kabilang linya. That's for me to know. And for you to find out. At kung sakali, nag-atubili siyang magsalita. Ngunit itinuloy ang sasabihin. Paano kung magbagong isip ko? Then you can leave anytime. Sagot ni Gavin, tila sigurado sa bawat salita. Pero isang bagay ang sigurado ako, Joanna. After this, you will never be the same. Napakurap siya. May kung anong kilabot na gumapang sa kanyang katawan. Hindi dahil sa takot kung hindi sa hindi maipaliwanag na kabat excitement. Saglit siyang napatingin sa paligid, sa mga taong abala sa kani-kanilang buhay, sa mga ilaw sa labas ng bintana, sa sariling refleksyon niya sa salamin. Sa huling pagkakataon, huminga siya ng malalim. Okay, Gavin. I accept your offer. That's good. Nakangiting sambit ni Gavin mula sa kabilang linya. Kinabukasan, maagang gumising si Joanna. Malalim pa rin ang iniisip niya tungkol sa desisyong ginawa niya kagabi. Tama nga bang ginawa niyang pagtanggap sa alok ni Gavin? Hindi niya alam. Pero isa lang ang sigurado niya. Wala na siyang balak bumalik pa sa dati. Paglabas niya sa apartment, isang itim na luxury car ang nakaabang sa tapat ng kanyang gusali. Paglapit niya, bumaba ang driver at magalang na binuksan ang pinto para sa kanya. Miss Segovia, iniuutos po ni Sir Gavin na ihatid kita sa mansyon. Sabi nito. Napalunok si Joanna. Wala nang atrasan. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng sasakyan at agad itong umandar patungo sa destinasyong hindi niya alam kung dapat niyang ikatakot o ikatuwa. Pagdating sa mansyon ay hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Isang napakalaking mansyon ang nakatayo sa harapan niya. Hindi lang basta maganda, kung hindi malapalasyong arkitektura na tila hindi galing sa panahong to. Mamahaling puting bato ang bumabalot sa buong istruktura. May malalaking haligi at malakatedral na bintana. Sa paligid ay may malalawak na hardin at sa gitna ng fountain ay isang rebultong hindi niya matukoy kung sino ang kinakatawan. Napalunok siya. Sino nga ba talaga si Gavin? Bago pa siya makapag-isip ng husto, bumukas ang malaking pintuan ng mansyon. At doon, sa harap ng engranding hagdanan, nakatayo si Gavin. Nakasuot ng isang eleganteng black dress shirt na bahagyang nakabukas ang ilang butones. Pinapakita ang matipunong dibdib. Nakalagay ang isang kamay sa bulsa ng slacks nito, habang ang isa'y may hawak na baso ng alak. Ang presensya niya ay parang isang hari na naghihintay sa pagdating ng isang bagong laruan. Nagtagpo ang mga mata nila. Ngumiti si Gavin ngunit may bahid ng misteryo sa kanyang ekspresyon. Welcome to my home, Joanna. Ang ganda at ang laki ng bahay mo. Sambit ni Joanna habang palingalinga sa paligid. Hindi may tago ang paghanga sa engranding mansyon. Napangiti si Gavin. Inikot ang baso ng alak sa kamay niya bago marahang lumapit. Nagustuhan mo ba rito? Tanong niya. May bahagyang mapanuksong tono sa boses. Napakunot noo si Joanna. What do you mean?
Gusto mo bang manatili rito? Hindi alam ni Joanna kung biro yun o seryoso. Ngunit ramdam niya ang bigat ng bawat salitang binibitawan ng lalaki. Lumapit pa si Gavin. Halos maramdaman na niya ang presensya nito. You agreed to spend the next 100 days with me, Joanna. Kaya simula ngayon, ako nang magpapasya kung paano mo gagamitin ang nalalabing panahon mo. Pagpasok nila sa salas, natigilan si Joanna. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Isang eleganteng sofa. May ilang bisita na nag-uusap at tumatawa. Mga taong halatang mayayaman at makapangyarihan. Ngunit sa lahat ng naroroon, dalawa lang ang agad niyang nakita. Si Emmanuel at ang kabit nitong si Sarah. Magkatabi sila. Halatang komportable sa isa't isa. Si Sarah ay nakasandal sa balikat ng dating kasintahan niya. At si Emmanuel naman ay mukhang relax na relax habang umiinom mula sa isang mamahaling baso. Parang sinampal ng realidad si Joanna. Ang lalaking minahal niya, pinagkatiwalaan at halos ialay ang buong puso niya. Ngayon ay nasa harapan niya. Masaya kasamang babaeng sumira sa kanila. Naramdaman niya ang biglang paghigpit ng hawak ni Gavin sa kanyang bewang. Tanda na napansin nito ang kanyang reaksyon. Let's go. Mabilis na napatingin sa kanya si Emmanuel. Halata ang gulat sa mukha nito. Pero agad din yung napalitan ng hindi maipaliwanag na ekspresyon. Parang hindi nito alam kung paano tatanggapin ang presensya niya sa lugar na yon. Si Sarah naman ay napangiti ng may pang-iinsulto. Oh, is that you, Joanna? Tanong nito at tinapik pa ang braso ni Emmanuel na tila ipinapakita kung sinong nanalo sa kanila. Mabilis na binawi ni Joanna ang kahit anong emosyon na gustong lumabas sa kanya. Hindi siya pwedeng magmukhang kawawa sa harapan nila. Kaya't imbis na lumingon kay Emmanuel, mas lalo niyang inilapit ang sarili kay Gavin at hinawakan ang braso nito. Tila isang babae na komportable sa kanyang kasama. Napansin niyo ni Gavin at napangiti. Alam ang gustong iparating ni Joanna. Kaya sa halip na magsalita, pinatong niyang kamay sa likod nito. Isang malinaw na pahayag na pagmamay-ari niya ito. Well, she's with me. Sagot ni Gavin na parang nagtataka kung bakit kailangang itanong pa yon. She's very special to me. Nanlaki ang mata ni Emmanuel. What do you mean? Nagtaas ang kilay ni Joanna at bahagyang ngumiti. Kahit naramdam niyang nanginginig ang mga kamay niya. Oh, hindi mo ba alam? Gavin and I are together now. Halatang nagdilim ang mukha ni Emmanuel. That's impossible, Joanna. Hindi mo siya kilala. Go away! Ngunit bago pa ito makatapos ng sasabihin niya, bumagsak ang baso ni Gavin sa lamesa. Gumagawa ng tunog na nagpagulat sa lahat. Napatingin kay Gavin ang lahat ng naroroon. Excuse me? Malamig na sabi ng lalaki. Ang mga mata nito ay nagdilim at puno ng otoridad. Did you just try to tell my woman what to do? Natahimik ang buong sala at hindi kaagad nakapagsalita si Emmanuel. Ramdam ni Joanna ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki. Everyone! Malalim at kalmadong sabi ni Gavin habang hawak ang kamay ni Joanna. Meet my girlfriend, Joanna Segovia. Parang isang bomba ang pinasabog ni Gavin sa gitna ng sala. Lahat ng bisita ay natigilan, ang iba'y nagbulungan. At ang ilan ay halatang hindi makapaniwala. Si Emmanuel na kanina'y nagpipigilan ng galit ay halos mawala ng kulay ang mukha. What? Bulong nito ngunit walang nakarinig maliban kay Sarah na nakakunot noon na rin. Pero ang tunay na sorpresa ay nang marinig nila ang isang bahagyang pagtawa mula sa isang matandang babae na nakaupo sa malaking upuang yari sa mahogani sa dulong bahagi ng silid. Ang matriarka ng pamilya. Joanna, tama ba? Malamlam ngunit puno ng otoridad ang boses ng matanda. Come here, child. Nag-aalangan si Joanna ngunit marahang hinila siya ni Gavin papunta sa harapan ng matriarka. Humawak pa si Gavin sa likod niya. Tila ipinapakita na hindi siya pababayaan nito.
Pinagmasdan siya ng matanda mula ulo hanggang paa bago tumango. Beautiful and elegant, anya. May paninindigan ng mga mata. You chose well, Gavin. Thank you po, Lola. Sagot ni Gavin na may bahagyang pagyuko. Lalo pang kumunot ang noo ni Joanna. Lola? Tila nabasa ni Emmanuel ang iniisip niya at napakuyom ang kamao nito bago bumulong na may bigat sa boses. Gavin is my uncle. Halos mapaatras si Joanna. Ano? Tinignan niya si Gavin na parang hinihintay ang paliwanag nito. Ngunit isang misteryosong ngiti lang ibinalik sa kanya ng lalaki. Surprised? Bulong ni Gavin sa kanya. Masyadong mahina para marinig ng iba. Hindi mo sinabi sa akin. Bulong niyang pabalik. Pilit pinananatili ang ngiti sa labi para hindi mahalata ang ibang tao ang pagkagulat niya. You didn't ask. Sagot ni Gavin bago marahang hinalikan ang gilid ng ulo niya. Bilang isang formal na pagpapakita ng pagmamahal sa harapan ng lahat. Nakita niya kung papaanong lalong nagdilim ang ekspresyon ni Emmanuel. Pero hindi niya yun inintindi. Mas matimbang ang isang bagay sa isip niya ngayon. Bakit siya ipinakilala ni Gavin bilang fiancé? Ano ba talagang plano ng lalaking ito? Nang hindi siya makapagsalita, ay dinala kagad siya ni Gavin sa isang pribadong veranda para makapagpahinga. Nang makaupo na sila, saka lang unti-unting nag-sink in kay Joanna ang lahat. Napahawak siya sa ulo niya. Gulat na gulat. OMG! I kissed my ex-boyfriend's uncle! Bulong niya sa sarili. Hindi makapaniwala sa nangyari. Narinig yun ni Gavin at napangiti ito habang nakasandal sa upuan. Ininom ang mamahaling alak na nasa baso niya. That you did. Anya, bahagyang sumasandal sa kanya. Napatingin siya rito ng masama. And you knew? And you didn't stop me. Napangisi si Gavin. Ang mapanuksong ngiti nito ay tila isang lalaking sanay sa ganitong sitwasyon. Why would I? I enjoyed it. Napalunok si Joanna. Lalo lang niyang naalala kung gaano katindi ang halikan nilang dalawa sa elevator. Oh my goodness. Hindi niya alam kung dapat ba siyang mahimatay sa kahihiyan o sa katotohanang nagustuhan din niya yon. Pero teka, hindi kasi halata. Napatingin siya ng husto kay Gavin sa suot nitong mamahaling three-piece suit, sa matikas nitong tindig, at sa gwapong mukha nitong parang nasa kalagitnaan lang ng 30s. Wait, napakanutnoo siya. Bakit parang ang bata mo pa? Napangiti si Gavin. You're trying to ask my age, aren't you? Napalunok siya at tumango. Nilapag ni Gavin ang baso sa lamesa. Saka siya pinagmasdan na para bang natutuwa sa reaksyon niya. I'm just 40, Joanna. Ako ang bunso sa magkakapatid. And sadly, kapatid ko ang yumaong mama ni Emmanuel. Nanlaki ang mata niya. Bahagya siyang napahawak sa dibdib niya. Para bang hindi niya matanggap ang revelasyong yon. You don't look 40. I thought you were just in your mid-30s. Humalakhak si Gavin. I get that a lot. At sa unang pagkakataon, nakita ni Joanna ang isang mas relaxed at masayang bersyon ng lalaki. Napahawak si Joanna sa ulo niya. This is insane. Hindi lang siya nakipaghalikan sa ex niya bilang ganti. Nakipaghalikan siya sa tiyuhin nito. At ngayon, formal pa siyang ipinakilala bilang fiancé ng isang lalaking halos dekada ang tanda sa kanya. Hindi tuloy siya mapakali. Pakiramdam niya ay nasa isang high-stakes dramang buhay niya. Paano ba siya napasok sa ganitong sitwasyon? Hindi pwedeng ganito. Kailangan niya nang umalis agad. Tumayo siya bigla, dahilan para mapatingin sa kanya si Gavin na kasalukuyang naglalagay ng yelo sa baso ng alak niya. Where are you going? Tanong nito. May bahagyang amusement sa boses. Home. Mabilis niyang sagot. This is a mistake. Hindi ko dapat tinanggap ang imbitasyon mo. Bago pa siya makagalaw,
Humarang si Gavin sa harapan niya. Hindi niya namalayang nasa tabi lang pala siya nito. Leaving so soon, my girlfriend? Malalim ang boses nito at may kapilyuhan sa mga mata. Napaatras siya pero hindi niya tinanggal ang matalim niyang tingin. Alam mong hindi mo ako girlfriend. Bakit pinakilala mo ako sa pamilya mo ng ganon? Lumingon si Gavin sa paligid bago yumuko ng bahagya. Inilapit ang mukha sa kanya. Because I wanted to see Emmanuel's face when he realized that you're mine now. Mine now? Napasinghap si Joanna. Excuse me? Hindi mo ako pag-aari. Napangisi si Gavin pero hindi siya bumitiw sa titigan nila. I know, bulong nito. But I do own this situation now, don't I? Napakagat siya sa labi. Damn it. Totoo, wala na siyang magagawa ngayon. Alam na ng pamilya ni Gavin at ni Emmanuel ang tungkol sa kanila. Kung bigla siyang tatakbong paalis, siguradong pagdududahan siya ng lahat. At hindi rin niya pwedeng pabayaan si Emmanuel na isipin na nasaktan siya sa panluloko nito. Ayaw niyang bigyan to ng satisfaction. So she took a deep breath, straightened her back, and looked Gavin in the eye. Fine, anya, pilit na pinakakalma ang sarili. I'll play along, for now. Napataas ang kilay ni Gavin, tila naiintriga. For now? Tumingala siya't nagtaas ang kilay. Yeah, pero hindi ibig sabihin na may kung ano man sa atin, okay? Gavin chuckled. We'll see about that, sweetheart. At sa hindi malamang dahilan, may kung anong kuryente na dumaloy sa katawan ni Joanna. Hindi dahil sa takot kung hindi sa paraan ng pagtawag sa kanya ni Gavin. Pagbalik nila sa sala, agad na bumaling ang lahat ng mata kay Joanna at Gavin. Ramdam ni Joanna ang tensyon sa paligid, lalo na nang makita niya ang reaksyon ni Emmanuel. Halata ang gulat sa mukha nito, pero mabilis din niyong napalitan ng matalim na tingin. Si Sarah naman ay nakakunot noo, tila hindi makapaniwala sa nangyayari. Ngayon na ang pagkakataon niya. This is my time to shine. Napangiti si Joanna at bahagyang hinigpitan ang kapit sa braso ni Gavin. Inilapit niya ang sarili dito, saka sumulyap sa lalaki. Honey, are we going to sit here? Tanong niya ng may lambing, para bang isang mapagmahal na fiancé. Napangiti si Gavin, halatang nagugustuhan ang ginagawa niya. Of course, sweetheart. Sagot nito bago hinila siya papunta sa isang upuan malapit mismo kay Emmanuel. Alam niyang sinadya yun ni Gavin. He's enjoying this game. Pagkaupo nila, biglang nagsalita ang lola ni Gavin. Isang matandang may otoridad at halatang may respeto ang lahat sa kanya. So, Joanna, how long have you and Gavin been together? Napalingon siya kay Gavin. Naghihintay ng sagot pero nakataas lang ang kilay nito na parang sinasabi na, ikaw na ang bahala. Napangiti si Joanna at tumingin sa matanda. Matagal-tagal na rin po, Lola. Pero, sinikreto lang namin on kasi gusto namin pong siguraduhin na pangmatagalan na ito. Nang sabihin niya yon, lihim niyang sinulyapan si Emmanuel. Kita niya ang pagkapiko nito, lalo na nang hawakan ni Gavin ang kamay niya sa ibabaw ng mesa. But now, patuloy niya, we're ready to tell the world, especially now that we're engaged. Halos mabulunan si Emmanuel sa iniinom niyang alak. Engaged? Sigaw nito. Kitang-kita ang panlalaki ng mga mata. Napatingin si Joanna sa kanya, kunwari inosente. Oh, hindi mo ba narinig kanina, Emmanuel? Nang hindi ito sumagot, ngumiti siya ng matamis. Yes, engaged na kami ni Gavin, and I've never been this happy. Sinayang mo ko, Emmanuel. Now, watch me be the woman you can never have again. Tahimik ang lahat sa mesa. Pero ramdam ni Joanna ang matinding tensyon sa paligid. Lalo na kay Emmanuel na halatang hindi makapaniwala sa kanyang sinabi. Samantalang si Sarah na kanina'y kampanteng-kampante sa tabi ng kasintahan. Ngayon ay halatang naiinis sa reaksyon ni Emmanuel.
Hindi ko akalain na magiging kayo ng tito ko. Ani Emmanuel, pilit na pinapanatili ang kanyang composure. Medyo mabilis yata. Napangiti si Joanna kunwari inosente. Mabilis? Hindi naman siguro. Like I said, matagal na kami ni Gavin. We just kept it private. Exactly. Gavin chimed in, his deep voice smooth as silk. I prefer to keep what's mine away from prying eyes. But now that she's officially my fiancé, it's only right that everyone knows. What's mine? Dumagundong ang puso ni Joanna sa sinabi ni Gavin. Alam niyang kasali lang ito sa palabas nila. Pero bakit parang may kakaibang kilabot siyang naramdaman? Samantalang si Sarah ay napairap, halatang naiinis sa presensya ni Joanna. Oh please! Anya, may bahagyang pangmamaliit sa boses. Sigurado ka bang hindi ka lang ginamit ni Gavin para pagsilosin ng ibang babae? Napataas ang kilay ni Joanna. Wow! The audacity! Gavin, however, let out a low chuckle. Sarah, you should know by now that I don't play games. When I want something, I get it. And I don't waste my time on temporary flings. Natahimik si Sarah, halatang napahiya. Napangiti si Joanna at hinawakan ang braso ni Gavin. Mas lalong ipinapakita sa lahat kung gaano sila ka-close. And that's what I love about him. Anya, sinadya ang lambing sa kanyang boses. Muli niyang sinulyapan si Emmanuel. Nakuyom na ang kamao nito, halatang naiinis sa nakikita. Good! Now you know how it feels. Well, ani Gavin, pinutol ang tensyon sa pagitan nilang lahat. Let's toast to new beginnings. Kinuha ni Joanna ang kanyang baso at nagtaas ng kilay kay Emmanuel bago ngumiti ng matamis. To new beginnings. Bulong niya bago dahang-dahang uminom. Hindi inaalis ang tingin sa dating kasintahan. Emmanuel clenched his jaw while Sarah desperately tried to act unaffected. Nagpatuloy ang hapunan pero hindi pa rin humuhupa ang tensyon sa paligid. Si Emmanuel ay tahimik na lang pero halatang iritable. Habang si Sarah naman ay pilit itinatago ang inis sa kanilang dalawa ni Gavin. Biglang nagsalita si Gavin. Sapat na lakas ng boses para marinig ng lahat. Since we're talking about new beginnings, there's actually good news for the family. Napatingin si Joanna sa kanya. Bahagyang naguguluhan. Ano na naman ang binabalak ng lalaking to? Gavin smirked before placing a hand protectively on Joanna's waist. We're pregnant. Joanna nearly choked on her drink. Pregnant? Napatingin siya ng mabilis kay Gavin pero kalmado lang itong nakangiti. Parang wala lang sa kanya ang bombang binitawan. Hindi lang si Joanna ang nagulat. Napakunot ang noon ng lola ni Gavin. Habang si Emmanuel at Sarah ay parehong namutla. Ano? Halos mautal na tanong ni Emmanuel. Kitang-kita ang gulat at galit sa kanyang mga mata. Oh my goodness! Singit naman ni Sarah. Hindi makapaniwala. Buntis ka? Napapikit si Joanna at pinilit ang sarili na wag mag-react ng masyado. Gavin, ano ba itong pinasok mo? Pero hindi niya pwedeng ipakita sa lahat na hindi niya alam ang tungkol dito. Kaya kahit gustong-gusto niyang hampasin si Gavin, ay pinilit niyang ngumiti at hinawakan ng kamay nito. Yes, sagot ni Joanna. Halos hindi makapaniwala na sumasakay siya sa laro ni Gavin. We're very excited. Halos hindi makapagsalita si Emmanuel. Kita niya ang paggalaw ng panga nito, ang pag-aalab ng selos sa mga mata. Masakit ba, Emmanuel? Ganyan din ang naramdaman ko noon. Well, that's wonderful news. Tuwang-tuwang sabi ng lola ni Gavin. I'm happy for the both of you. This family could use some new life. Gavin chuckled, saka hinalikan ng kamay ni Joanna sa harap ng lahat. Anything for my fiancé, and of course, our future child. Napalunok si Joanna,
Pero mabilis din niyang itinago ang pagkagulat at pilit na ngumiti. Hindi niya alam kung paanong sasagot. Wala siyang ideya kung anong iniisip ni Gavin o bakit to nagdesisyong sabihin yun. Nang matapos na silang kumain ay nagtungo sila sa garden. Ngunit hindi niya inaasahan na haharangin siya ni Emmanuel. Joanna. His voice was tight, filled with something she couldn't quite place. Are you really pregnant? Napatingin siya sa kanya at doon niya nakita ang tunay na emosyon sa mga mata nito. Hindi lang gulat kundi matinding pagdududa at sama ng loob. Of course, magugulat siya. After all, hindi ko man lang siya pinahawak sa akin noon. Pero ngayon, iniisip niyang nagawa ko yun kay Gavin? Hindi niya alam kung dapat ba siyang matawa o maawa sa itsura ni Emmanuel ngayon. That's our private matter. Gavin smoothly interrupted, putting an arm around Joanna's waist, pulling her close. I am more than happy to start a family with Joanna. Para namang sasabog sa galit si Emmanuel, lalo na't hindi niya matanggap ang ideyang may nangyari na sa pagitan nila Gavin at Joanna. Isang bagay na kailanman ay hindi niya nakuha mula sa dalaga. I don't believe it, Uncle. Mariing sabi ni Emmanuel. His voice is dangerously low. Joanna wouldn't just... Wouldn't just what, Emmanuel? Joanna finally spoke, her voice laced with challenge. Wouldn't just move on? Wouldn't just be with another man? News flash! Hindi umiikot ang mundo ko sa'yo. Emmanuel gritted his teeth. You were mine. I was never yours. She cut him off coldly, her eyes sharp. You only wanted me because you couldn't have me. And now look at you, acting like you lost something you never truly valued. Halos mawala ng mukha si Emmanuel sa harap ng pamilya niya. Sarah quickly held into Emmanuel's arm. Honey, let's not waste time on them, she cooed, trying to pacify him. Let them have their fantasy. Gavin chuckled darkly. This is far from fantasy, Sarah. This is real. And I can assure you, Joanna will never have to deal with cheaters ever again. Sarah clenched her jaw, obviously fuming, but she chose to stay silent. Meanwhile, Joanna felt a rush of satisfaction. Finally, naipakita niya kay Emmanuel kung anong nawala sa kanya. Habang nasa tahimik at maliwalas na hardin ng mansyon, nakaupo ang buong pamilya sa paligid ng isang eleganteng mesa. Ang mga ilaw mula sa maliliit na chandelier na nakasabit sa mga puno ay nagbigay ng romantikong ambience. Ngunit para kay Emmanuel, ang pakiramdam niya ay para siyang nilamon ng kadiliman. Si Joanna ay nakaupo sa tabi ni Gavin, habang ang matriarch ng pamilya, ang lola nila, ay may hawak na tasa ng tsaa. Nasa mukha nito ang seryoso ngunit masayang ekspresyon na parang may napakalaking desisyong nais ipahayag. Gavin, paninimula ng matanda, nakatingin sa paboritong apo. Ngayong ikakasal ka na at may paparating ng bagong miyembro ng pamilya. Oras naman na siguro para gawin ko na ang matagal ko ng plano. Nagpalitan ng tingin ng mga nasa mesa. Si Joanna, bagamat hindi pa rin alam ang tunay na intensyon ni Gavin sa pagdadamay sa kanya sa kalukuhang to, ay tahimik na lang na naghihintay ng sasabihin ng matanda. Pinunasan ng lola ang kanyang labi gamit ang panyo bago muling nagsalita. I have decided to transfer all my properties, businesses, and wealth to you, Gavin. Lahat ng pagmamay-ari ng pamilya ay magiging sa inyo, lalo na para sa ikakabuti ng magiging anak ninyo ni Joanna. Nalaglag ang panga ni Emmanuel. Ano? Napaatras siya sa kinauupuan niya. Hindi makapaniwala. Lola, bakit? Tahimik si Gavin ngunit may bahagyang ngiti sa labi habang hinahaplos ang kamay ni Joanna. Kunwari masayang-masaya sa balita. Samantalang si Joanna naman ay halos malaglag sa inuupuan niya. Wait, ano na naman ba itong napasok ko?
Ngunit ang tunay na gulat ay kay Emmanuel. Nalilisik ang kanyang mga mata at kitang-kitang pagtitimpi niya sa sarili. Lola, paano naman ako? Hindi ba ako parte ng pamilyang to? Napabuntong hiningang matanda. Emmanuel, matagal ka nang hindi responsable sa mga ginagawa mo. Wala kang ibang inatupag kung hindi ang sarili mong luho, babae at pag-aaksaya ng yaman ng pamilya. Hindi mo ipinakita na kaya mong pamahalaan ng kahit na ano. Kaya't pasensya na. Pero wala akong nakikitang dahilan para ipagkatiwala ko sa iyong ari-arian ko. Parang binagsakan ng langit at lupa si Emmanuel. Hindi ito maaari. Hindi maaari. Ako ang una mong apo. Dapat ako ang tagapagmana, hindi si Gavin. Gavin finally spoke, his voice calm yet sharp. You lost that privilege the moment you prioritized your own pleasure over responsibility. Muntik nang sumabog sa galit si Emmanuel, pero nang lumingon siya kay Joanna, lalo siyang nayanig. Nakangiti ito pero hindi mapagkakaila ang kasiyahang nakasilay sa mga mata nito. At doon niya napagtanto, ito ang karma niya. Si Joanna ang babaeng sinaktan niya. Ngayon ay may higit pa sa lahat ng inaasahan niyang makukuha sa buhay. At siya, wala. Pagkalabas nila Emmanuel at Sarah mula sa hardin, agad silang sumakay sa sasakyan ni Emmanuel. Halos sumabog sa galit ang lalaki. Mahigpit na hawak ang manibela habang mariing nakatitig sa daan. That bastard! Sigaw niya. Malakas na hinampas ang dashboard. Paano nangyari to? Ako ang dapat na tagapagmana, hindi si Gavin. At lalong hindi ang babaeng yun. Nakasandal si Sarah sa upuan. Nakataas ang kilay at nagpipigil ng ngit-ngit. Hindi ko rin maintindihan kung paano nangyari to. Just a few days ago, she was nothing but your pathetic girlfriend. Ngayon, fiancé na siya ng isang bilyonaryo. And pregnant? She's lying. Mariing sagot ni Emmanuel. Walang paraan na nabuntis siya ni Gavin. Alam kong wala pang nangyayari sa amin ni Joanna. At imposibleng sa ibang lalaki na siya agad nagkaroon ng anak. Sarah smirked, her fingers tapping on her lap. Then, we just need to prove it. If Joanna's lying about the baby, Lola will be mad at them. At kapag bumagsak si Joanna, babagsak din si Gavin. Nag-isip si Emmanuel. He refused to accept that he lost everything in just a day. Hindi pwedeng basta na lang siyang magpapatalo. We need proof, he muttered. Something that will expose them in front of everyone. Sarah smirked. Leave it to me. Alam ko kung paano mahuhuli ang isang babae sa kasinungalingan. And if she really is carrying Gavin's baby, then we destroy her before she even gives birth. Napangisi si Emmanuel. Fine, let's make them suffer. Joanna thinks she won this game, huh? She has no idea what's coming. Kinabukasan, habang abala si Joanna sa pag-aayos ng kanyang kwarto sa mansyon, isang katulong ang kumatok sa pinto. Ma'am Joanna, may dumating pong sulat. Kumunot ang noo niya habang tinatanggap ang sobre. Walang sender, pero may tatak ng isang kilalang ospital. Mabilis niyang binuksan to at nang makitang nilalaman, nanlaki ang kanyang mga mata. Negative, not pregnant. At ang isa'y resulta na wala siyang sakit. Napalunok siya. Pero kailan ako ulit nagpa-test? Imposible. Bulong niya. Nanginginig ang kamay habang hawak ang papel. Bago pa man siya makapag-isip ng maayos, bumukas ang pinto at pumasok si Gavin. Napansin agad nito ang maputlang mukha niya at ang papel na hawak niya. What's wrong? Tanong nito. Bakas sa boses ang pag-aalala. Hindi makapagsalita si Joanna kaya't iniabot niya ang papel kay Gavin. Nang mabasa ito ng lalaki, saglit itong natahimik bago ngumiti ng bahagya. Looks like someone is trying to set you up. Malamig nitong sabi. Napasinghap si Joanna. You mean, fake ito? Gavin smirked, but his eyes darkened.
Definitely. Alam natin pareho na wala pang nangyayari sa atin. So how can this be real? Someone forged this result. Mabilis na nag-init ang ulo ni Joanna. Emmanuel, si Sarah. Gusto nilang wasakin ang relasyon natin. Madiing sabi ni Joanna. Gavin crossed his arms, his face unreadable. They think they can manipulate us? Fine, let's play along. But on our terms. Napakunot ang noo ni Joanna. Anong balak mo? Lumapit si Gavin at may mapanganib ng ngiti sa kanyang labi. If they want a scandal, let's give them something even bigger. Gusto nilang sirain tayo ha? But let's make sure they're the ones who fall. Napalunok si Joanna. Sa titig ni Gavin, alam niyang may plano itong mas matindi. At sa pagkakataong to, hindi na siya magiging biktima. May resulta rin dito na wala akong sakit. Napatingin bigla si Gavin sa kanya at inagaw ang resulta. Napakuyom ang kamao ni Gavin. We need to verify this information. Nagpunta kagad sila sa private clinic ng pamilya ni Gavin. Tahimik na nakaupo si Joanna habang kausap ang doktor. Hindi pa rin siya makapaniwala sa narinig. Wala akong sakit? Bulong niya. Halos hindi makahanap ng boses. Ngumiti ang doktor at tumango. Based sa bagong test na ginawa namin, wala kang kahit na anong stage 3 cancer, Miss Segovia. Someone tampered with your previous results. Napasinghap si Joanna. Halos manginig ang mga kamay niya habang hawak ang medical report. Ibig sabihin, lahat ng paghihirap, lahat ng takot, isang kasinungalingan lang. Napatiimbagang si Gavin. Ang mga mata niya'y puno ng galit. Sarah, mariin niyang sabi. She was behind this. Tumangwang doktor. May nakuha kaming records na may nagbayad sa dati mong doktor para i-falsify ang results mo. At based sa transaction history, ang gumawa nito ay walang iba kung hindi si Sarah Mercado. Napapikit si Joanna. Pilit pinoproseso ang lahat. Ginamit ni Sarah ang pinakamalaking takot niya, ang sakit at kamatayan, para lang saktan siya. Ramdam niyang napakapit sa kamay niya si Gavin. I'll make sure she pays for this. Malamig na sabi nito. Pero sa halip na galit ang lumabas kay Joanna, tanging luha ang bumagsak mula sa mga mata niya. Hindi dahil sa sakit kung hindi dahil sa kaluwagan. She was going to live. She still had a future. Nilingon niya si Gavin at sa kauna-unahang pagkakataon, ngumiti siya ng totoo. I'm free, bulong niya. And now, I'm ready to live. Pagkalipas ng ilang oras, tinawag siya ni Gavin sa opisina nito sa mansyon. Pagpasok niya, nadatnan niyang may kasama itong isang lalaki. Nakasuit, seryoso ang ekspresyon at may hawak na folder. Joanna, this is Mr. Cruz, a private investigator. Pakilala ni Gavin. He's been digging into Emmanuel and Sarah's recent activities. Nagulat si Joanna. You hired a private investigator? Of course. Sagot ni Gavin. Nakasandal sa upuan habang nakangiti. Gusto nila tayong laruin? Then, let's make sure they have no escape. Lumapit si Mr. Cruz at inilapag ang folder sa harapan ni Joanna. We found something interesting, Miss Joanna. May koneksyon ng peking pregnancy test results sa isang doktor na madalas kausap ni Sarah sa ospital. Mabilis na binuksan ni Joanna ang folder at nanlaki ang mata niya nang makitang mga larawan. Si Sarah, kausap ang isang doktor, may ibinibigay na sobre. She bribed a doctor? Yes, sagot ni Mr. Cruz. At hindi lang yun. May ibang dokumento pang peke na maaaring gamitin laban sa inyo. Mariing napapikit si Joanna sa folder. They really won't stop until they destroy me. Gavin smirked, pero ang mga mata niya'y malamig. Then, let's make the first move. Tumingin siya kay Mr. Cruz. I want you to leak this information. Pahapyaw lang.
Enough para magkaroon ng duda ang mga tao kay Sarah. And let's set a trap. Napatingin si Joanna kay Gavin. Anong ibig mong sabihin? Ipapakita natin sa kanila na hindi tayo biktima. This time, tayong magpapabagsak sa kanila. Napangiti si Joanna. Matagal siyang pinahirapan nila Emmanuel at Sarah. Ngayon, oras na para sila naman ang mawalan ng lahat. Kinabukasan, gumising si Joanna sa sunod-sunod na tunog ng notification sa kanyang cellphone. Nang tignan niya, bumaha na ang mga messages at articles sa social media. Sara Mercado, posibleng sangkot sa pagpeke ng medical records. Doktor at sekretarya, iniimbestigahan sa bribery scandal. Anong sekreto ang itinatago ng fiancé ni Emmanuel? Napangiti si Joanna. Perfect! Lumabas siya ng kwarto at bumaba sa dining hall, kung saan nakaupo na si Gavin habang nagkakape. May hawak itong tablet at mukhang inaabangan ang bawat development ng kanilang plano. Magandang umaga. Bati ni Gavin nang makita siya. Mukhang trending ng ginagawa nating laro ah. Hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot. Sagot ni Joanna habang naupo sa tabi niya. Gaganti lang tayo pero parang lumalaki na ang gulo. Gavin chuckled. Well, hindi ko kasalanan na mahina ang kalaban natin. They made it so easy. Maya-maya, tumunog ang cellphone ni Joanna. Isang tawag mula sa hindi pamilyar na numero. Nagkatinginan sila ni Gavin bago niya ito sinagot. Hello? Joanna! Galit na boses ng babae ang sumalubong sa kanya. Si Sarah. Napangisi si Joanna. Mukhang nasukol na siya. Ano bang problema mo? Sigaw ni Sarah. Ikaw bang may pakana ng mga lumalabas sa balita? You're ruining my life. Pinaglaruan ni Joanna ang tasa ng kape niya. Oh, bakit ako? Alam mo namang hindi ako mahilig sa ganyan, di ba? Huwag kang magpaka-inosente. Halos pumutok na ang ugat sa boses ni Sarah. You think you can take everything from me? Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Napatingin si Joanna kay Gavin na nakataas lang ang kilay habang pinakikinggan ang usapan nila. Bumuntong hininga si Joanna at bumaling muli sa telepono. Ganito na lang, Sarah. Kung gusto mong malinis ang pangalan mo, magkita tayo. Tonight. Just you and me. Tahimik si Sarah sa kabilang linya. Or pwede kang magtago at hintayin na tuluyang masira ang reputasyon mo. Dagdag pa ni Joanna. Bago pa makasagot si Sarah, ibinaba na ni Joanna ang tawag. Nilingon niya si Gavin na ngayon ay nakangisi ng mapanganib. So, it's time, sabi ni Gavin. Are you ready for the real fun, Joanna? Napangiti si Joanna. More than ever. Lumipas ang gabi at dumating ang araw ng pagkikita nila ni Sarah sa mansyon. Hindi mapakali si Joanna habang naghihintay sa Grand Hall. Pero alam niyang hindi siya maaaring umatras. Makalipas ang ilang minuto, bumukas ang malalaking pinto at pumasok si Sarah. Galit, balisa at mukhang hindi nakatulog ng maayos. Ano na naman bang palabas to, Joanna? Mariing tanong ni Sarah. You already ruined me. Ano pa bang gusto mo? Tahimik lang si Joanna, pero kita sa mata niya ang kumpiyansa. Hindi niya kailangang magsalita dahil may mas malaking plano si Gavin. Ilang segundo pa lang ang lumipas, biglang lumitaw si Gavin kasama ang kanilang private investigator at ilan ring mga abogado. Inilapag nila ang ilang dokumento sa lamesa. Sarah Mercado. Nagsalita si Gavin. Ang tinig niya ay malamig. Narito ang ebidensya ng bribery mo sa doktor para mapeke ang pregnancy test results ni Joanna. Alam mo bang isa itong criminal offense? Nanlaki ang mata ni Sarah. What? Hindi lang yon. Dagdag ni Joanna. Nakataas ang isang kilay. Alam na rin namin ang tungkol sa mga under-the-table transactions mo sa kumpanya ni Emmanuel.
You've been using his money for your personal gain. Namutla si Sarah. No, that's not true. Emmanuel, help me. Doon lang nila napansin na nasa isang gilid si Emmanuel. Tahimik at hindi makapaniwala sa naririnig. Pero imbis na magsalita, galit na galit siyang lumapit kay Joanna. You! Sigaw ni Emmanuel. Ang mukha niya ay pulang-pula sa galit. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng to. Kung hindi mo ako iniwan, hindi mangyayari to. Bago pa siya makalapit kay Joanna, mabilis na humarang si Gavin. At sa isang iglap, itinulak niya si Emmanuel palayo. Napaupo ito sa sahig, mukhang wala sa sarili. Ngunit sa halip na kumalma, bumunot si Emmanuel ng isang maliit na patalim mula sa bulsa niya. Nanlilisik ang mga mata niya habang dahang-dahang lumalapit kay Joanna. Kung hindi kita makukuha, wala nang makakakuha sa'yo. Bulong niya. Nag-freeze si Joanna. Hindi siya makagalaw. Pero bago pa mahawakan ni Emmanuel ang kamay niya, isang malakas na suntok ang bumagsak sa mukha nito. Si Gavin. Napahandusay si Emmanuel sa sahig. Duguan ang labi. Mabilis na pumasok ang mga gwardya at agad siyang inaresto. Let me go! Sigaw niya habang pilit siyang nilalayo ng mga pulis. Joanna! Mahal kita! Please! Pero hindi na siya nilingon ni Joanna. Tahimik siyang lumapit kay Gavin na nakatitig lang sa kanya. Napansin niyang may konting sugat ito sa kamao. Okay ka lang ba? Okay lang ako. It's just that no one can touch what's mine. Nanlaki ang mata ni Joanna. Pero bago pa siya makasagot, kinuha ni Gavin ang kamay niya at dahan-dahang hinalikan yon. At mula ngayon, bulong ni Gavin, you'll never have to fight alone again. Napapikit si Joanna. Ramdam ang init ng hawak ni Gavin. Sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot. Dahil sa wakas, nakalaya na siya. Nang gabi na yun ay nagpasya silang mag-celebrate ni Gavin. Natawa si Joanna habang tinutungga ang kanyang baso ng alak. She felt lighter than ever. Walang cancer. Wala nang problema. Bulong niya sabay inabot ang bote para muling magsali ng alak sa baso niya. Mabilis na kinuha ni Gavin ang bote. Enough, anya, bahagyang nakangisi. Baka hindi mo nakayanin. Napairap si Joanna at sinubukang kunin ulit ang bote. Pero masyadong mabilis si Gavin. He was sitting too close. Give me that! Anya, pilit na inaabot ang bote. Ngunit sa isang mabilis na kilos, nahila siya ni Gavin at hindi niya namalaya na nasa kandungan na niya ito. Nanlaki ang mga mata ni Joanna. Gavin! You're so stubborn. Bulong ni Gavin. Ang mga mata niya ay nakatitig sa kanya sa paraang hindi pa niya nararanasan noon. Something shifted between them. Dati, naroroon ang inis, ang paglalabanan. Pero ngayon, may kakaibang tensyon sa pagitan nila. Hindi niya alam kung ang alak bang may kasalanan o ang adrenaline na dulot ng kalayaan na nararamdaman niya ngayon. Pero bago pa niya mapigilan ang sarili, hinila niya si Gavin papalapit. It was supposed to be just a kiss, but Gavin responded, wildly, desperately. His hands gripped her waist as he deepened the kiss. At sa isang iglap, natumba sila sa malambot na sofa. Napapikit si Joanna nang maramdaman ang mainit na labi ni Gavin sa leeg niya. Are you sure about this? Bulong ni Gavin. Ang tinig niya ay mababa, halos hindi makahinga. At that moment, wala siyang ibang gusto kung hindi ang kalimutan ng lahat. Kalimutan ng sakit, ang takot, ang lahat ng kasinungalingan. Kaya sa halip na sumagot, hinila niya si Gavin papalapit at buong tapang na bumulong. Yes. And that night, nothing else mattered. Kinabukasan, pagmulat ng mata ni Joanna, ay agad siyang napatitig sa kisame. Oh my goodness!
Napabalikwas siya ng bangon at napansin ang puting kumot na nakabalot sa katawan niya. Nagpanting ang tenga niya nang maalala ang nangyari kagabi. Gavin, alak, halik, at higit pa. Shucks! Bulong niya habang hawak ang ulo. What have I done? Biglang bumukas ang pinto at doon siya tuluyang natulala. Gavin stood there, freshly showered, wearing only sweatpants. Basa pang buhok nito at may nakakalokong ngiti sa labi. Good morning, sweetheart. Anya, may bahagyang pang-aasar sa tinig. Huwag mo akong tawagin ng ganyan. Naiinis na sabi ni Joanna. Mabilis na bumalot ng mahigpit sa kumot. Lumapit si Gavin, casual na umupo sa gilid ng kama. Bakit? I remember you calling me something sweeter kagabi. Ano nga ulit yun? Baby? Love? Napalunok si Joanna. Tumigil ka! Ngunit sa halip na tumigil, lalo pang lumalim ang ngisi ni Gavin. Bakit? Wala ka namang pagsisisi kagabi ah. In fact, ikaw pa nga ang mas... Sinabi ko nang tumigil ka! Hinagisa niya ito ng unan, pero mabilis itong naiwasan ni Gavin. Natatawa pa nga. Relax, I won't tease you too much. For now. Napapikit si Joanna. Hindi alam kung haharapin ng lalaking ito, pero isang bagay ang sigurado niya. Hindi na siya muling iinom sa harapan ni Gavin. Pagkatapos maligot magbihis, bumaba si Joanna para mag-agahan. Umaasang hindi na siya aasarin ni Gavin, pero agad niyang nalaman kung gaano siyang nagkamali. Nakita niya itong nakaupo sa hapagkainan, nakangiti habang nakatukod ang siko sa mesa. Oh, you're finally here. Anya, nag-alala na ako eh. Baka pagod ka pa kasi sa... Huwag mo nang tapusin yan. Mabilis na putol ni Joanna habang naupo. Tumawa lang si Gavin at nagpatuloy sa pagkain. Akala niya'y tapos na ang panunokso pero nagulat siya nang biglang pumasok ang matandang lola ni Gavin sa silid kainan. Good morning mga apo. Bati ng matanda saka tumingin kay Joanna na parang nagliliwanag ang mukha. At ikaw, Joanna, mukhang blooming ka ngayon, iha. Nabilaukan siya sa iniinom na juice. Blooming? Napansin ba nitong pamumula niya? O ang awkward niyang kilos? Nag-usap na kami ng abogado ko. Biglang sabi ng matanda. Dahilan para mapatingin si Joanna at Gavin. Since nagbunga ng relasyon ninyo, iho, tuluyan ko nang ililipat ang mana sa iyo at sa magiging anak ninyo. Napatingin si Joanna kay Gavin. Pero mas nagulat siya sa itsura nito. Hindi man lang mukhang nag-aalala. Bagkus ay mukhang aliw na aliw pa sa sitwasyon. That's great news, Lola. Gavin replied. Pero may makahulugang kislap sa mata habang nakatitig kay Joanna. Ibig pong sabihin, kailangan na nating paghandaan ng kasal, hindi ba mahal? Nalaglagan pa nga ni Joanna. Kasal? Nagkibit balikat si Gavin at kumindat sa kanya. Well, we did celebrate last night after all. Halos mahulog si Joanna sa kinauupuan niya. Ang lakas talagang mang-asar ni Gavin. Pagkatapos ng agahan, nagmamadaling umakyat si Joanna sa kanyang silid. Hindi niya alam kung papaanong haharapin ang sitwasyong to. Kasal? Mana? Magiging anak? Hindi to pwede. Kailangan niyang umalis bago pa lumala ang lahat. Kaya't dali-dali niyang kinuhang bag niya. Pero bago pa man siya makalabas ng pinto, bumukas ang pinto at pumasok si Gavin. Nakapamewang at may pilyong ngiti. Mukhang may balak ang takasan ako, sweetheart. Napaatres si Joanna. Mahigpit na hinawakan ang strap ng bag niya. Gavin, this is crazy. Hindi tayo pwedeng magpakasal. Hindi naman ako buntis eh. Tumawa lang si Gavin at sumandal sa pinto. Harang ang daan palabas. Hindi ka sure? May nakakalokong ngiti sa labi nito. Stop it, Gavin. I'm serious.
And I am too. Sa tingin mo ba, after what happened last night, hindi ka mabubuntis? We didn't use protection, Joanna. Bigla ay napaisip siya. Gavin is right. There's a possibility na magbunga ang nangyari sa kanila kagabi. Nagulat siya nang biglang lumuhod si Gavin at may hawak na isang kahon na naglalaman ng isang eleganteng singsing. Marry me, Joanna. Anya, ngunit hindi yun isang tanong. Isa itong deklarasyon. Wait, what? Napaatar siya. Gulat na gulat. Hindi ba dapat pang 100 days lang to? Ngumiti si Gavin. Ang tipikal niyang pilyong ngiti. Pero sa pagkakataong to, may kasamang lalim sa mga mata niya. I changed my mind. Changed your mind? Halos hindi makapaniwala si Joanna. Gavin, ano bang pinagsasasabi mo? Tumayo si Gavin at inilapit ang mukha sa kanya. I'm not proposing for a deal anymore, Joanna. This time, I want you for a lifetime. Muntik nang mahulog si Joanna sa kinatatayuan niya. Ano raw? Nauntog ka ba kagabi? Tanong niya. Hindi alam kung seryoso ito o niloloko lang siya. Tumawa si Gavin. Hindi ako nauntog. Nahulog sa'yo, oo. Napakagat sa ibabang labi sa Joanna. I knew from the moment you kissed me in that elevator. You're someone I didn't want to lose. Nanlaki ang mata niya. But that was just a moment of impulse? Gavin smirked. Then, let's make this another moment of impulse. Pero, panghabang buhay na. Napanganga si Joanna. Is this really happening? Hindi niya alam kung anong sasabihin. Kung tatanggihan niya, paano ang lola ni Gavin? Pero kung tatanggapin naman niya, papaano ang puso niya? Dahil hindi niya alam kung kaya niyang pumasok sa isang kasal nang hindi nahuhulog ng tuluyan kay Gavin. Isa pa, nung una, nagpapanggap ka lang naman na buntis. At ako ang ama. But this time, something happened between us. Sigurado na akong mabubuntis ka. Ipinuto ko lahat sa loob. Hindi lang isang beses kung hindi maraming beses. Nakangiting sambit ni Gavin. Napasinghap si Joanna. Agad na umatras pero mabilis siyang hinawakan ni Gavin sa bewang. Hindi hinayaang makalayo. Gavin, you're crazy! Bulalas niya. Pilit na inaalis ang kamay nito sa bewang. You can't just assume. Can't I? Gavin smirked. Pinanood siya gamit ang mapanuksong ngiti. We both know what happened last night, sweetheart. Let's just say, may malaking chance na hindi na ito peke na lang. Nanginginig ang kamay ni Joanna. Hindi niya alam kung dahil sa kaba o sa paraan ng pagsasalita ni Gavin. Parang sigurado itong tama siya. Pero papaano kung totoo nga? Pinisil ni Gavin ang kanyang baba. Pinatingin siya rito. So tell me, Joanna, tatakas ka pa rin ba? Hindi niya alam ang isasagot. Nakangiti si Gavin, pero ramdam niya ang pangungulit nito. Sinasabi ko lang, kung talagang buntis ka nga, mas mabuting magpakasal tayo agad. For real this time. Napakurap si Joanna. This is insane. Kahapon lang ay gusto niyang gumanti kay Emmanuel. At ngayon, kasal na agad ang pinag-uusapan nila ni Gavin. At may posibilidad pang magkatotoo ang pagbubuntis niya. Inabot niya ang kaliwang kamay kay Gavin at bahagya pa nga itong nagulat. Huwag mong pagsisihan tong desisyon mo sambit ni Joanna. Napangiti si Gavin. Hinding-hindi. I will treasure you more than my life. At sinuot nitong singsing sa kanyang daliri saka siya niyakap. Isang buwan na ang lumipas mula nang magkaroon sila ng kasunduan ni Gavin. Inakala niyang isa lang itong paraan para mapatunayan kung seryoso ba talaga ito sa kanya. Kung kaya nitong tuparin ang pangako niyang hindi siya sasaktan at ipaparamdam na mahal siya nito. Pero hindi niya inasahan ang nangyari.
Lahat ng sinabi ni Gavin, tinupad nito. Hindi siya kailanman sinaktan. Hindi siya pinabayaan at higit sa lahat, hindi siya iniwan. Araw-araw ay ipinaparamdam ni Gavin sa kanya kung gaano siyang kahalaga. Mula sa simpleng paghahanda ng pagkain tuwing umaga, pag-alalay sa kanya sa lahat ng ginagawa niya, hanggang sa mga maliliit na detalye tulad ng pag-aalala kung malamig ba ang tubig na iniinom niya. At ngayon, hawak niya ang pregnancy test, 2 malinaw na linya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinititigan ito. Buntis nga ako. Napatakip siya ng bibig, hindi alam kung matutuwa o matatakot. Ito na ang realidad, hindi ito laro, hindi na ito pekeng kasunduan lang. Mabilis niyang hinanap si Gavin at nadatnan niya itong nasa veranda ng kanilang bahay. Hawak ang isang baso ng alak habang nakatanaw sa malayo. Gavin, mahinang tawag niya. Agad siyang lumingon at lumapit sa kanya. O bakit? May nangyari ba? Tanong nito, bakas ang pag-aalala sa mukha. Hindi siya sumagot. Sa halip, iniabot niya ang pregnancy test. Nanlaki ang mga mata ni Gavin nang makita yon. Ilang segundo itong natahimik, pero iniisip kung tama ba ang nakikita nito. At pagkatapos, isang malawak na ngiti ang bumalot sa mukha niya. Yes, thank you Lord, we're having a baby. Halos pasigaw niyang sabi bago bigla siyang niyakap ng mahigpit. Para bang natupad ang matagal niya ng pinapangarap. Napangiti si Joanna. Ramdam ang init ng yakap nito. Hindi niya akalaing matutuwa si Gavin ng ganito. Hindi lang dahil sa deal nila, kung hindi dahil totoong masaya ito. Wala ka ng takas sa akin ngayon, Joanna. Bulong nito sa kanya. May halong saya at pang-aasar. Lalo na't buntis ka na talaga. Napatawa siya habang sa loob-loob niya, unti-unti nang bumabago ang kanyang pananaw. Baka nga hindi lang isang laro ito o isang kasunduan. Baka nga mahal na rin niya ito. After 9 months, isang malakas na iyak ang pumuno sa kwarto ng ospital. Napahinga ng maluwag si Joanna nang marinig ang unang pag-iyak ng kanilang sanggol. Kasabay nito, isang matamis na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi habang pinagmamasdan si Gavin na walang tigil sa paghalik sa kanyang noo at sa noo ng kanilang sanggol. Ang galing mo, sweetheart. I love you. Malambing na bulong ni Gavin. Ang gwapo ng baby natin. Rest for now, okay? Unti-unti nang nawala ng ulirat si Joanna. At nagising na lamang siya nang may marinig na nagtatalo sa kanyang tabi. Hindi, Gavin! Gavin Jr. ang ipapangalan sa batang ito. Mariing sabi ni Lola habang nakatayo sa tabi ng kama ni Joanna. Napailing si Gavin. Lola, hindi kami nabuhay nung panahon ng Kastila. Jayden ang bagay sa kanya. Modern name, cool at matipuno. Gavin Jr. ang pangalan ng lolo mo. Isang dakilang tao yon. Karapat-dapat lang na ipagpatuloy ang kanyang pangalan. Iginiit ng matanda. Kaya nga po Junior, ibig sabihin may Gavin na po. Bakit kailangan pang dagdagan? Kontra ni Gavin na nakataas na ang kilay. Pinapanood lang sila ni Joanna habang nagpapalitan ng argumento. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o makikisali na rin. Kapapanganak niya pa lang pero parang mas pagod siya sa pakikinig sa dalawa. Lola, Gavin, singit niya. Inip na. Bigla ay nagmamadali ang dalawa na daluhan siya. Kamusta ang pakiramdam mo, apo? Tanong ng matanda. May masakit pa ba sa'yo? Tanong naman ni Gavin. Okay na ako. Medyo naingayan lang ako sa pagtatalo nyo. Dahil ako naman ang nanganak, gusto ko akong magpapangalan sa baby. Sabay na napalingon sa kanyang dalawa. Parehong naghihintay kung sinong papanigan niya. Napabuntong hininga siya bago ngumiti. Bakit hindi na lang natin pagsamahin? Jayden, Gavin, Trinidad. Hindi ba't mas magandang pakinggan? Nagkatinginan sina Gavin at ang lola nito. Mukhang ayaw pa ring sumuko ng dalawa.
Pero alam nilang may punto si Joanna. Sa huli, napangisi si Gavin na tumango. Pwede na rin. Ang lola naman niya'y napanguso pero tumango na rin. Matanda na ako para makipagtalo. Maganda namang pinagsama eh. Napatawa na lang si Joanna. O ayan, tapos na ang naming war. Salamat mahal ko. I love you. And congratulations sa atin, Mommy Joanna. I love you too. Congratulations din, Daddy Gavin. Sa pag-ibig, minsan ay hindi kailangan ng mahabang panahon para masabi mong mahal mo ang isang tao. Dahil kahit ano pang tagal ng relasyon nyo, kung hindi kayang makontento ng lalaki at hindi kayong itinadhana ng Diyos, maghihiwalay at maghihiwalay kayo. Sa kabila ng lahat ng sakit at pagtataksil na pinagdaanan niya kay Emmanuel, natagpuan niya ang isang pag-ibig na hindi niya inaasahan. Kay Gavin, isang pag-ibig na dumating ng biglaan, pero mas totoo at mas matibay kesa sa akala niya. Wakas!